Isang magandang at mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ngunit paano kung ang pagsubok na ito ay dumating sa anyo ng pinakamalupit na kataksilan? Mula mismo sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, gaano katatag ang isang pusong nagmamahal at saan ito huhugot ng lakas para muling bumangon mula sa pagkawasak. Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Malaya. 10 taon, isang dekada na pala ang lumipas. Para kay Malaya Maya Salcedo, ang 10 taon na yon ay parang isang mabilis na panaginip. Isang panaginip na ibinigay niya ang lahat, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang karera, ang kanyang buong pagkatao, para buuin ang isang perpektong mundo para sa lalaking pinakamamahal niya. Ang halimuyak ng paborito nitong kaldereta ay pumuno sa bawat sulok ng kanilang bahay. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa kanilang mesa. Ang mga kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanilang chandelier. Isang bote ng mamahaling alak, 2 kandila, at sa gitna ng lahat, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho sa litrato, mga matang puno ng pangako, mga pangakong pinaniwalaan niya hanggang sa araw na ito. Napangiti si Maya habang pinagmamasdan ng litrato. 10 taon. Ang dami nilang pinagdaanan. Mula sa maliit na apartment hanggang sa malaking bahay na ito. Sinamahan niya si Hangin sa lahat ng kanyang mga laban sa negosyo, naging anino niya, tagapakinig at sandalan. Tinalikuran niya ang pagkakataong maging isang mahusay na accountant para suportahan ang pangarap ng asawa. Hindi niya kailanman pinagsisihan iyon. Para sa kanya, ang tagumpay ni Hangin ay tagumpay na rin niya. Ang kaligayahan nito ay kaligayahan na rin niya. Ngunit nitong mga huling buwan, may kakaibang lamig siyang nararamdaman. Ang mga gabi ay lumalamig, ang mga pag-uusap ay umiikli. Palaging pagod si Hangin mula sa trabaho, palaging may iniisip na malalim. Ngunit pilit itong iwinawak si ni Maya. Stress lang sa negosyo. Sabi niya sa sarili, kailangan niya ako ngayon, higit kailanman. Kaya inihanda niya ang gabing ito, isang perpektong gabi para ipaalala sa kanilang dalawa ang init ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang anibersaryo, tumingin siya sa orasan. 8:00 na ng gabi. Isang oras ng huli, si Hangin. Bumuntong hininga si Maya, isang maliit na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Baka may sorpresa lang siya. Bulong niya sa sarili habang pinapanatiling mainit ang pagkain. Makalipas ang 1 pang oras, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa garahe at pagkatapos ay ang pagpihit ng susi sa pinto. Agad na nabuhayan ng loob si Maya. Tumakbo siya papunta sa pinto, handa nang salubungin ang asawa ng isang mainit na yakap. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Pumasok si Hangin, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng pagtingin para sa kanya, ay malamig at walang emosyon, parang mga mata ng isang estranghero. At sa likod niya ay isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na itim na portfolyo, isang abogado. Hangin, sino siya? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya sinagot ni Hangin. Dumiretso lang ito sa sala at umupo sa sofa, ni hindi man lang tumingin sa pinaghirapan niyang hapunan. Ang abogado naman ay naglapag ng mga dokumento sa center table. Maya, nagsalita si Hangin, at ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Sumunod si Maya na parang isang robot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang nangyayari? Ang kumpanya. Bangkarote na. Maikling sabi ni Hangin. Lubog kami sa utang. Malaki.
At para maprotektahan ka, para hindi madamay ang mga ari-arian na nakapangalan sa'yo, may isa lang tayong paraan. Tumingin si Maya sa abogado na marahang itinulak ang isang folder ng mga papel sa kanyang harapan. Nakita niya ang mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit isang salita ang tumalon at sumampal sa kanya. Petition for divorce. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Hangin, anong kalokohan to? Anibersaryo natin. Hindi ito kalokohan, Maya, sabi ni Hangin. Walang bakas ng pagsisisi. Kailangan nating maghiwalay. Sa papel lang naman, para mailigtas kita sa gulo. Hinawakan ni Maya ang kanyang ulo. Ang mundo niya ay umiikot. Hindi ko maintindihan. Pwede nating pag-usapan to. Kaya nating solusyonan to. Lagi naman nating ginagawa, di ba? Ngunit umiling si Hangin. Walang solusyon. Tapos na. Kailangan mo lang pumirma. Pumirma? Sabi ni Maya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. 10 taon, Hangin. 10 taon. Itatapon mo na lang basta-basta. Tumayo ang abogado. Mr. Ventura is only trying to protect you, ma'am. Pero hindi na nakinig si Maya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Naghahanap ng kahit katiting na pagmamahal, ng kahit anong bakas ng lalaking pinakasalan niya. Wala siyang nakita. Kidi, Malaya. Utos ni Hangin. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Ito ay para sa kapakanan mo. Di umiling si Maya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi. Ayoko. Sa pagkakataong yon, tumayo si Hangin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng inis sa unang pagkakataon. Lumapit siya kay Maya at sa isang tinig na puno ng pagod at lamig, sinabi niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hindi na kita mahal, Malaya. Matagal na. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Malaya. Hindi na kita mahal, Malaya. Matagal na. Paulit-ulit na umaling-awngaw ang mga salita. Sa kanyang isipan, bawat ulit ay mas matalas, mas masakit. Ang kaninang pag-ikot ng kanyang mundo ay biglang huminto. Ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan at isang lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibuka. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Bakit, Hangin? Paano? 10 taon. Ang lahat ng pinagsamahan natin. Tapos na yon, Maya. Sagot ni Hangin. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkainip sa mukha nito. Pagkainip sa kanya. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Pirmahan mo na lang ito para matapos na. Pahirapan? Napailing si Malaya. Hindi makapaniwala. Ako lang ang nahihirapan dito, Hangin. Ikaw ang biglang sumusuko. Bigyan mo man lang ako ng matinong dahilan. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin. Sumingit ang abogado. Ginang Salcedo, this is a mutual agreement. Tumahimik ka. Sigaw ni Malaya. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa asawa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting nahaluan ng galit. Ito ay usapan naming mag-asawa. Ngunit ang pag-asa niyang makakita ng kahit anong emosyon mula kay Hangin ay bigo. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Hangin na minahal niya. Isa na itong estranghero. Isang malamig na estatwa. Sa gitna ng kanilang tensyon, nag-iwan ng bakas ng pawis ang baso sa mamahaling lamesang kahoy. Inabot ito ni Hangin, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa tabi nito. Umilaw ang screen, nakaharap kay Malaya. Isang saglit lang iyon, isang kisap mata. Ngunit sapat na yon para mabasa niya ang mensahe sa screen bago ito muling namatay. Isang mensaheng mula sa isang pangalang hindi niya kilala. Mahalina,
Can't wait for our new life, love. Get rid of her soon. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Malaya. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang panlalamig, ang pag-uwi ng gabi, ang mga business trip na hindi niya masamahan, ang mga kasinungalingan. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa pagiging bangkarote. Hindi ito para protektahan siya. Isa itong plano. Isang masakit at kalkuladong plano para itapon siya. Ang galit at sakit na kanina'y nag-uumpisa pa lang ay biglang naging isang malaking alon ng pagkaunawa. Isang mapait na pagkaunawa na ang buong buhay niya sa loob ng 10 taon ay isang malaking kasinungalingan. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang lahat ng lakas niya ay nawala. Ang natira na lang ay isang nakakamanhid na sakit. Dahan-dahan, kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mga dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay parang isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama mismo sa ibabaw ng kanyang pirma. Isang basang marka sa katapusan ng kanilang kwento. Ayan na, sabi niya sa isang boses na walang buhay. Masaya ka na? Kinuha ng abogado ang mga papel na may ngiti ng tagumpay. Tumayo si Hangin ni hindi man lang tumingin sa kanya. Naglakad ito papunta sa kanilang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ito na may dalang maliit na maleta at isang sobre. Inihagis niya ang sobre sa mesa. Kumalat ang ilang piraso ng 1,000 piso. Magsimula ka ng bagong buhay, sabi ni Hangin sa kanya na para bang isa lang siyang empleyadong sinisante. Umalis ka na sa bahay na to. Bukas, iba na ang titira dito. Hindi na sumagot si Malaya. Parang isang kaluluwang walang katawan. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa kanilang kwarto, sa kanyang dating kwarto, at kinuha ang isang lumang bag. Walang pag-iisip. Isinilid niya ang ilang damit. Ang mga damit na suot niya nang una silang magkakilala. Ang damit na suot niya nang hilingin nito ang kanyang kamay. Paglabas niya ng pinto, wala na si Hangin. Wala na rin ang abogado. Ang natira na lang ay ang malamig na pagkain sa mesa, ang 2 kandilang hindi nasindihan, at ang kanilang wedding picture na tila ba nangungutya sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa labas. Ang tanging alam niya ay ang malamig na buhos ng ulan sa kanyang balat, humahalo sa mainit na luhang, walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay isang pakikibaka. Sa huli, napaupo siya sa isang waiting shed, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Wala siyang pera, maliban sa perang ibinato sa kanya. Wala siyang kaibigan na matatawagan sa ganong oras. Wala siyang pamilya sa syudad. Wala siyang kahit ano. Wala siyang kahit sino. Siya ay nag-iisa sa isang mundong gumuho. Habang nakayakap sa kanyang sarili, narinig niya ang pag-ring ng kanyang cellphone mula sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito. Iniisip na, baka si Hangin. Baka bigla itong nakonsensya. Ngunit isang hindi rehistradong numero ang nakita niya sa screen. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Hello? Sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Isang formal at malinaw na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ginang Malaya Salcedo. Ako po ay tumatawag mula sa law office na humahawak sa last will and testament ng inyong mga yumaong lolo at lola. Mayroon po kaming importanteng bagay na kailangang pag-usapan sa inyo sa lalong madaling panahon. Ang biyahe papunta sa law office ay malabo sa alaala ni Malaya. Tila ba lumulutang lang ang kanyang kaluluwa habang ang kanyang katawan ay gumagalaw ng kusa. Sumakay siya sa taxi, ibinigay ang address na narinig niya sa telepono at buong biyahe siyang nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan na humahabol sa isa't isa
katulad ng mga luhang hindi pa rin tumitigil sa kanyang mga mata. Pagpasok niya sa building, para siyang nalunod sa karangyaan. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga pader ay napipintahan ng mga mamahaling obra, at ang hangin ay amoy katad at pera. Napatingin siya sa kanyang sarili, basa ang damit, magulo ang buhok, maga ang mga mata. Para siyang isang basahan na napadpad sa isang palasyo. Ngunit wala na siyang pakialam. Manhid na ang buo niyang pagkatao. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Tanong ng eleganteng receptionist. "May appointment ako kay Attorney De Leon." Sagot ni Malaya. Ang boses niya ay mahina. "Ako si Malaya Salcedo." Ang tingin ng receptionist ay panandali ang dumaan mula sa kanyang ulo hanggang paa bago ito ngumiti ng profesional. "Of course, ma'am. He's expecting you." Iginiya siya sa isang malaking opisina sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang tanawin mula sa salaming pader ay ang buong lungsod ng Pag-asa. Isang syudad na ilang oras lang ang nakalipas ay tila ba lumamon sa kanya ng buo. Sumalubong sa kanya ang isang may edad ng lalaki, si Attorney De Leon. Mayroon siyang mabait na mga mata, ngunit seryosong tindig. Hindi siya nagtanong tungkol sa itsura ni Malaya. Sa halip, magalang niya itong pinaupo. "Ginang Salcedo, salamat sa pagdating mo sa kabila ng biglaang pagtawag," panimula ng abogado. "Ako ang matagal ng tagapamahala ng legal na ari-arian ng iyong mga lolo at lola mula sa panig ng iyong ina." Tumangulang si Malaya. Ang kanyang mga lolo't lola, matagal na silang pumanaw noong bata pa siya. Halos wala na siyang maalala sa kanila, maliban sa mga lumang litrato at sa kwento ng kanyang ina na sila ay simpleng mga negosyante lamang na nanirahan sa ibang bansa. "Diretsuhin na kita, Hija." Pagpapatuloy ng abogado. "Ang iyong lolo at lola ay hindi mga simpleng negosyante. Sila ay nagtayo ng isang malawak at matagumpay na imperyo sa iba't ibang bansa. Isang imperyong itinago nila mula sa lahat, maging sa inyong ina, para sa kanyang kaligtasan." Hindi maintindihan ni Malaya ang nangyayari. Pagod na ang isip niya, pagod na ang puso niya. "Pasensya na po, attorney. Ano po ang kinalaman ko dito?" Huminga ng malalim si Attorney De Leon bago ilapag ang isang makapal na folder sa harapan niya. Bago sila pumanaw, isinaayos nila ang kanilang huling habilin. At sa habilin na yon, ikaw Malaya, bilang kanilang nag-iisang apo, ang itinalaga nilang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Natawa si Malaya, isang tawang walang saya, puno ng pait. "Tagapagmana? Attorney, wala na po akong kahit ano. Kakapalayas lang sa akin sa sarili kong bahay." "Iyon ang akala mo," sabi ng abogado. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga dokumento, mga titulo ng lupa sa Maynila, Singapore at New York, mga stock certificate mula sa mga malalaking korporasyon, mga bank statement mula sa mga Swiss bank. Ang mga numero ay may napakaraming zero na hindi na kayang iproseso ng isip ni Malaya. Hindi libo, hindi milyon, bilyon. Isang halagang hindi niya kailanman inisip na posible. Ito ay isang pagkakamali. Nanginginig niyang sabi, "Hindi ito para sa akin. Baka ibang Malaya Salcedo." "Ikaw ang nasa litratong ito, hindi ba?" sabi ng abogado, habang itinuturo ang isang lumang litrato niya noong kolehiyo na nakakabit sa mga papeles. Napatingin si Malaya sa mga dokumento, sa mga numero, sa kanyang litrato. Ang sakit ng kanyang pagtataksil, ang ala-ala ng malamig na tingin ni hangin, ay pansamantalang napalitan ng isang malaking pagkalito. Manhid. Iyon ang tanging salitang kaya niyang ilarawan sa kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng syudad. At doon, sa pinakamalaking digital billboard sa kabilang kalsada, nakita niya ito. Isang nagliliwanag na anunsyo. Isang pamilyar at mapang-asar na mukha. The Celestial Residences,
Ang kinabukasan ng marangyang pamumuhay, isang proyekto ng Ventura Prime Holdings. Ang nakangiting mukha ni Hangin ay tila ba nakatingin mismo sa kanya, nangungutya, nagmamayabang. Ang lalaking nagsabi sa kanyang wala na siyang halaga. Ang lalaking itinapon siya na parang basura para sa isang bagong buhay na ipinagkakait sa kanya. At sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang pagkalito ay nawala. Ang sakit ay hindi naglaho, ngunit nabalutan ito ng ibang bagay. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, isang bagay na matalas, ang binhi ng paghihiganti. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay huminto. Ang kanyang likod na kanina'y hukot sa kalungkutan ay dahan-dahang tumuwid. Muli siyang humarap kay Attorney De Leon, ngunit ang mga matang tumingin dito ay hindi na ang mga mata ng isang talunang biktima. Ang mga ito ay mga mata ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Gusto kong buuin ang pinakamahusay na financial team na mahahanap ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng awtoridad na ikinagulat maging ng kanyang sarili. At gusto kong magtayo ng isang investment fund, isang shell entity. Napahanga si Attorney De Leon sa biglaang pagbabago. Anong ipapangalan natin sa pondo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Malaya. Malayang bukas, sabi niya. Dahil simula sa araw na ito, hindi na ako alipin ng kahapon. Ako na ang huhubog sa aking malayang bukas. Idinagdag niya. At isang huling bagay, attorney, walang sino man ang dapat makaalam na ako ang nasa likod nito. Walang-wala. Kinagabihan, sa isang 5-star hotel suite na inayos ng abogado para sa kanya, binuksan ni Malaya ang kanyang social media sa unang pagkakataon. At naroon nga sila, isang bagong post, isang litrato ni Hangin at ng isang magandang babae, si Mahalina, na nakangiti habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang caption, "Cheers to New Beginnings." Isinara ni Malaya ang kanyang laptop. Humiga siya sa malambot na kama, hindi para matulog, kundi para magplano. Tumingin siya sa kisame, at sa dilim, isang malamig na bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagsisimula pa lang ang laro, Hangin. Lumipas ang 3 buwan, ang Malaya Salcedo, na nakaupo ngayon sa isang high-tech na command center, ay malayong-malayo na sa babaeng umiiyak sa isang waiting shed sa ilalim ng ulan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang suot ay isang simple ngunit eleganteng business attire. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang kalituhan at sakit. Ang naroon na ngayon ay isang matalas na focus, isang kalkuladong lamig na kayang magpatigil sa sinuman. Ang cash flow projections ng Ventura Prime Holdings ay masyadong optimistiko, sabi ni Malaya sa kanyang laptop. Nasa isang video conference siya kasama ang kanyang financial team, isang grupo ng mga pinakamahusay na isip na binuo ni Attorney De Leon. Mga taong hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao at kilala lang siya bilang Miss S, ang misteryosong pinuno ng Malayang Bukas Investment Fund. They are over-leveraged and heavily dependent on pre-selling units of their flagship project. Dagdag ng isang analyst sa screen, tumango si Malaya. Exactly. Ang kanilang pundasyon ay malutong. Isang malakas na hangin lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang maisip ang salitang hangin. Sa loob ng 3 buwan, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. Ang talino sa numero na matagal na niyang ibinaon para kay hangin ay muli niyang hinukay at hinasa. Nalaman niyang ang dating asawa pala ay hindi kasing galing na negosyante gaya ng pinaniwalaan niya. Si Hangin ay mahusay sa pagpapakitang tao, sa pagbebenta ng mga pangarap, ngunit mahina sa aktwal na pamamahala. At ang kahinaang yon
ang kanyang gagamitin. Ano ang unang target natin? Miss S? Tanong ni Attorney De Leon, nakasama rin sa tawag. Tumingin si Malaya sa isang malaking screen sa kanyang harapan. Nakapaskil doon ang isang 3D model ng isang napakagarang gusali, The Celestial Residences. At sa pinakatuktok nito, ang pinakamalaki at pinakamarangyang unit, ang penthouse, ang pangarap ni Mahalina, ang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ang penthouse, deklara niya, gusto kong bilhin yon. Pero Miss S, sabi ng head ng acquisitions, that unit is not for sale to the public. Reserved na yon para sa isang special VIP, ayon sa aming source. Alam ko, sagot ni Malaya. Kaya gagawin nating isang alok na hindi niya matatanggihan. Mag-alok kayo ng 30% above the current market value, all cash, through a third-party corporation based in Hong Kong. Make it look like a foreign investor is extremely interested in that specific unit. Nagkatinginan ng team sa screen. Iyon ay isang napakalaking halaga para sa isang unit lang. Ngunit ang utos ay utos. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Attorney De Leon kay Malaya. Inilagay niya ito sa speakerphone. Attorney, anong balita? Tanong ni Malaya. Nasa kabilang linya si G. Ventura. Sagot ng abogado. Isang click ang narinig. At pagkatapos ay ang boses na minsan ay bumubulong ng pagmamahal sa kanya. Attorney De Leon, napakagandang balita. Sabi ng masayang boses ni Hangin. Halatang tuwang-tuwa ito. Isang foreign investor? At gusto mismo ang penthouse? At cash pa. This is fantastic. Sinasabi ko na nga ba't may swerteng darating. Nanatiling tahimik si Malaya. Pinakikinggan ang bawat salita. Ang bawat tawa ni Hangin ay parang karayom sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito sakit, kundi galit. Isang malamig at nagbabagang galit. So, we have a deal, Mr. Ventura? Tanong ni Attorney De Leon. Of course, of course. Sabihin mo sa kliyente mo. Sa kanya na ang pinakamagandang view sa buong lungsod ng Pag-asa. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Attorney De Leon sa kawalan. Alam mo, Hija, ang perang yan ay sapat na para tulungan ang kanyang cash flow. Para mo siyang binigyan ng salbabida. Hindi yan salbabida, attorney, sagot ni Malaya. Isa yang angkla. Isang angkla na hihila sa kanya pababa kapag handa na ako. Sa ngayon, hayaan muna natin siyang isipin na nakalutang siya. 1 linggo ang lumipas. Ang bentahan ay naisara na. Nakatayo ngayon si Malaya sa gitna ng isang malawak at walang laman na espasyo. Ang aling-awngaw ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa Italian marble ang tanging tunog na maririnig. Mula sa floor to ceiling na mga kristal na bintana, tanaw niya ang buong syudad na kumikinang sa ilalim niya. Ito ang penthouse, ang pugad na dapat ay para kay Hangin at Mahalina. Nilakad niya ang bawat sulok, ang lugar kung saan dapat naroon ang kanilang kama. Ang lugar kung saan sila dapat sabay na iinom ng alak habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang lugar na binuo mula sa kanyang mga durog na pangarap. Ngunit wala siyang naramdamang lungkot. Ang naramdaman niya ay kapangyarihan. Ito ang unang piraso ng kanyang tagumpay. Ang unang hakbang sa kanyang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Attorney De Leon. Malaya, tumawag si Ventura. Sabi ng abogado. Masayang-masaya siya sa bayad, pero nagtatanong siya kung ang foreign investor daw ba ay may planong ipakilala ang sarili. Gusto niya raw sanang mag-host ng isang maliit na welcome dinner. Tumingin si Malaya sa syudad sa kanyang harapan. Ang kanyang refleksyon ay isang anino sa salamin. Isang multo sa penthouse na pinapangarap ng kanyang mga kaaway. Sabihin mo sa kanya, sagot ni Malaya sa isang malamig at walang emosyong tinig. Mas gusto ng bagong may-ari ang kanilang pribadong buhay. Para kay Hangin Ventura, ang buhay ay hindi pa naging ganito katamis. Ang hangin ay masariwa.
Ang araw ay mas maliwanag at ang bawat ilaw trapiko na nagiging berde ay tila isang senyales mula sa universo na siya ay nasa tamang landas. Ang pag-alis ni Malaya sa buhay niya ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ngayon, malaya na siyang lumipad. Saan pa tayo, love? Tanong ni Mahalina Lina Castillo mula sa passenger seat. Kakatapos lang nilang mamili sa isang high-end na mall. Ang likod ng kanyang bagong-bagong European sports car ay puno ng mga paper bag mula sa mga tatak na tanging iilan lang ang makakabili. Kahit saan mo gusto, aking Reyna, sagot ni Hangin habang hinahawakan ng kamay ni Lina at hinahalikan ito. Ang mundo ay atin. Ngumiti si Lina, isang ngiting perpekto at pinraktis. Gusto ko yung nangiti na yan. Mukhang maganda ang araw mo. Maganda talaga. Pagmamayabang ni Hangin na ibenta ko ang penthouse sa The Celestial at hindi mo aakalain ang presyo. Triple ang tubo natin. May isang dayuhang mamumuhunan na bilib sa proyekto ko. Ang ngiti ni Lina ay bahagyang nawala. Ang penthouse? Akala ko ba sa atin yon? Yan ang pangako mo sa akin, Hangin. Ang kanyang boses ay naging malambing ngunit may bahid ng pagbabanta. Isang tono na natutunan ng gamitin ni Hangin. Love, pakinggan mo muna ako, sabi ni Hangin. Pinapanatili ang kanyang kalmadong disposisyon. Ito ay isang strategic move. Ang perang nakuha natin ay magpapabilis sa construction ng buong building. At isa pa, ano ang isang penthouse kumpara sa buong building na pag-aari natin balang araw? Besides, pwede tayong pumili ng kahit anong unit doon. O mas maganda pa, magpatayo ako ng isang mansyon para lang sa'yo. Medyo napakalma si Lina sa ideya ng isang mansyon, ngunit ang pagkadismaya ay naroon pa rin. Ang penthouse na yon ay isang simbolo para sa kanya, ang korona ng kanyang tagumpay sa pag-agaw kay Hangin mula kay Malaya. Ang pagkawala nito ay parang isang maliit na pagkatalo. Sino ba yang bumili? Tanong niya. Baka naman pwede nating kaibiganin. Baka may iba pa siyang pera na gustong i-invest. Yan din ang naisip ko, sabi ni Hangin na may kaunting pagkadismaya sa kanyang boses. Pero ayaw magpakilala. Napaka-pribado daw. Sinubukan kong imbitahan para sa isang hapunan. Pero tumanggi. Sayang. Malaking isda pa naman sana. Hindi na lang umimik si Lina, ngunit itinanim niya sa kanyang isipan ang misteryosong mamimili. Ang mga sumunod na linggo ay nagpatuloy sa kanilang matamis na buhay. Mga party, mga mamahaling hapunan, mga biyahe. Si Hangin ay nasa tuktok ng kanyang mundo, ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay at ang kanyang magandang nobya sa lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng kislap, nagsimulang lumitaw ang maliliit na problema. Mga bitak sa kanilang perpektong paraiso. Isang araw, habang nasa isang business lunch, nakatanggap siya ng isang email. Isa sa kanyang mga matagal ng supplier para sa semento ay nag-pull out sa kanilang kontrata. Ang dahilan, may ibang kumpanya na nag-alok na bilhin ang lahat ng kanilang supply sa mas mataas na presyo. Mga mukhang pera. Bulong ni Hangin sa sarili. Inisip niya na isa lang itong maliit na aberya at madali lang humanap ng kapalit. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, isa na namang contractor ang tumawag. Isang maliit na kumpanya na humahawak sa electrical wiring ng proyekto. Sila rin ay umaatras. Ang dahilan, binayaran na sila ng buo ng isa sa kanilang mga pinagkakautangan at ayaw na nilang ipagsapalaran ang pagtatrabaho sa isang developer na mabagal magbayad. Ano? Sigaw ni Hangin sa telepono. Sino ang nagbayad? Kanino sila may utang? Ngunit hindi na sinabi ng kausap niya. Sinubukan niyang baliwalain ang mga ito. Small players, sabi niya kay Lina nang mapansin nito ang kanyang pagkunot ng noo. Madaling palitan. Naiinggit lang sila sa tagumpay natin. Ngunit ang mga maliliit na problema
ay nagsimulang dumami. Ang daloy ng pera mula sa mga naunang benta ay bumagal. Ang ilang mga tseke na inisyu niya ay tumalbog. At ang pinakamasama sa lahat, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong-bulungan sa industriya tungkol sa isang bagong manlalaro, isang agresibong pondo na tinatawag na Malayang Bukas Investment Fund o MB Fund, na tahimik na bumibili ng mga utang ng mga maliliit na kumpanya sa construction sector. Sinubukan niyang mag-research tungkol sa MB Fund, ngunit wala siyang mahanap. Walang mukha, walang kasaysayan, para silang isang multo. Isang multong tila nagkakalat ng lagim sa kanyang perpektong mundo. Isang gabi, ang tensyon sa pagitan nila ni Lina ay sumabog. Ano ba talagang nangyayari, Hangin? Tanong ni Lina habang nag-aayos sa harap ng salamin. Bakit tumawag ang bangko at sinabing declined ang credit card ko? Nakakahiya. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabayad. Technical issue lang yan, love, sabi ni Hangin habang pilit nang ngumingiti. Tatawagan ko sila bukas. Ngunit hindi naniwala si Lina. Humarap siya kay Hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong gawing tanga, Hangin. Naririnig ko ang mga usapan mo sa telepono. Problema sa pera, di ba? Yung pangako mong mansyon, totoo pa ba yan? O baka pati yung The Celestial ay isa lang malaking panaginip? Magtiwala ka lang sa akin, okay? Giit ni Hangin. Ang kanyang boses ay tumaas. Konting aberya lang to. Malalagpasan din natin to. Kailan? Kapag bangkarote ka na talaga? Ganti ni Lina. Hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagpasya si Lina. Alam mo kung ano ang kailangan mo? Isang malaking event. Isang grand launch para sa The Celestial Residences. Ipakita mo sa lahat ng mga taong yan na matatag ka pa rin. At sa gabing yon, gusto kong ipahayag mo sa buong mundo ang ating engagement. Gusto ko ng isang malaking singsing sa daliri ko. Huwag mo akong bibiguin ulit, Hangin. Dahil baka sa susunod, hindi na lang penthouse ang mawawala sa'yo. Naiwang nakatulala si Hangin. Ang babaeng minsan ay ang kanyang inspirasyon, ay ngayon ay ang kanyang pinakamalaking pressure. Ang mga pader ng kanyang paraiso ay nagsisimula ng gumuho at hindi niya alam kung sino ang sumisira nito. Habang nagkakagulo ang mundo ni Hangin Ventura, ang mundo naman ni Malaya Salcedo ay gumagalaw ng may perpektong kaayusan at presisyon. Ang bawat ulat ng problema sa Ventura Prime Holdings ay isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ang bawat bitak sa paraiso ng dati niyang asawa ay isang hakbang palapit sa kanyang hustisya. Ang supplier ng semento ay sigurado na, ulat ng isa sa kanyang mga tauhan, sa isang secure na linya. Hawak na natin ang kanilang buong produksyon para sa susunod na 6 na buwan. Walang ibang makakakuha nito kundi tayo. Magaling, sagot ni Malaya, habang tinitingnan ang isang chart sa kanyang monitor. Ang chart ay nagpapakita ng isang network ng mga kumpanya. Lahat ay konektado sa Ventura Prime Holdings. At isa-isa, nilalagyan niya ng pulang marka ang mga kumpanyang hawak na ng Malayang Bukas. Ang kanyang stratehiya ay simple ngunit brutal. Hindi niya direktang inaatake si Hangin. Sa halip, ginagawa niya itong parang isang anay. Isang anay na tahimik na kumakain sa mga haligi ng kanyang negosyo hanggang sa isang araw, sa isang tulak na lang, ay babagsak ang lahat. Isa-isang nilapitan ng kanyang mga ahente ang mga maliliit na supplier at contractor na may mga hindi pa nababayarang utang si Hangin. Aalukin nila itong bilhin ng utang sa buong halaga. Cash. Para sa mga maliliit na negosyanteng hirap sa daloy ng pera, ang alok ay isang biyaya mula sa langit. Walang tanong, ibebenta nila ang utang sa MB Fund. Sa isang iglap, ang mga pinagkakautangan ni Hangin ay hindi na ang mga kaibigan niyang supplier na kaya niyang pakiusapan, kundi isang walang muka at walang awang korporasyon na humihingi ng bayad sa tamang oras. Ang bawat pagkaantala
Sa bayad ay may kasamang interes at legal na banta. Ang financial pressure kay Hangin ay unti-unting tumitindi, ngunit hindi lang ito ang kanyang ginagawa. Habang pinapahina niya ang pundasyon ni Hangin, nangangalap din siya ng mga sandata para sa kanyang huling pag-atake. Isang hapon, sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng syudad, nakipagkita siya sa isang lalaki. Si Mang Lito, ang dating hepe ng accounting sa Ventura Prime Holdings. Isang matapat na empleyado na tinanggal ni Hangin nang walang dahilan ilang buwan na ang nakalipas sa panahong nagsimula ang relasyon nito kay Mahalina. "Salamat sa pagdating, Mang Lito," sabi ni Malaya na nakasuot ng simpleng damit at salamin para hindi makilala. "Sino po ba talaga kayo, ma'am?" tanong ng matanda, halatang kinakabahan. "Ako ay isang taong naniniwala na ang katapatan ay dapat sinusuklian ng katapatan," sagot ni Malaya. "At ang kawalang hiyaan ay dapat may katapat na kaparusahan. Nabalitaan ko ang ginawa sa inyo ni Jay Ventura." Mapait na ngumiti si Mang Lito. 20 taon po ako sa kumpanyang yon. Itinuring ko siyang parang anak. Tapos isang araw, basta na lang akong pinalitan ng isang mas bata, isang marunong sumunod sa mga special requests niya. "Anong klaseng special requests?" tanong ni Malaya, kahit alam na niya ang sagot. Nag-alinlangan si Mang Lito, ngunit may nakita siyang sinseridad sa mga mata ni Malaya. Inilabas niya ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. "Nandyan po lahat," sabi niya. "Ang 2 set ng libro. Ang opisyal na libro para sa mga buwis at ang tunay na libro kung saan nakatala ang mga perang nilalabas niya para sa mga luho niya, para sa babae niya. Mga perang kinuha niya mula sa pondo ng mga investors. Peke ang mga resibo, pinalobo ang mga gastusin sa construction. Illegal po lahat, ma'am." Kinuha ni Malaya ang flash drive. Ito ang bala. Ang bombang sasabog sa tamang panahon. "Huwag po kayong mag-alala, Mang Lito," sabi ni Malaya. "Hindi masasayang ang katapangan ninyo at sisiguraduhin kong makukuha ninyo ang nararapat para sa inyo." Pagbalik sa kanyang kuta, isinaksak niya ang flash drive sa kanyang computer. Ang mga files ay nagbukas. Inilalantad ang lahat ng kasinungalingan at pandaraya ni Hangin. Nakita niya ang mga petsa. Ang simula ng lahat ng ito ay kasabay ng paglamig ng kanilang pagsasama. Bawat mamahaling bag, bawat alahas para kay Mahalina ay nakatala doon, nakatago sa ilalim ng mga pangalang representation expenses o miscellaneous project costs. Ang bawat numero ay isang patunay ng kanyang kataksilan. Isang sampal sa mukha ni Malaya. Ngunit sa halip na umiyak, isang malamig na determinasyon ang lalong tumibay sa kanyang puso. Habang pinag-aaralan niya ang mga dokumento, pumasok sa kanyang isipan ang plano ni Hangin na magdaos ng isang grand launch. Nabasa niya ito sa mga balita. Isang desperadong hakbang para ipakita sa mundo na malakas pa siya. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napaka-perpekto, napaka-teatrikal. Ang pinakamagandang drama ay nangangailangan ng pinakamalaking entablado. At ibibigay iyon sa kanya ni Hangin. Dumating ang tawag mula kay Attorney De Leon. "Malaya, halos lahat ng maliliit na utang niya ay hawak na natin," sabi ng abogado. "We now own a significant portion of his liabilities. Kung gugustuhin natin, pwede na nating i-call in all the debts at a moment's notice. It will trigger a default and we can legally start foreclosure proceedings. Sa isang utos mo lang, mabagsak na siya." Tumingin si Malaya sa petsa ng grand launch na naka-highlight sa kanyang kalendaryo. "Hindi pa," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. "Hayaan natin siyang ituloy ang kanyang party. Hayaan natin siyang akyatin ang pinakamataas na entablado. Hayaan natin siyang ipagsigawan sa buong mundo ang kanyang tagumpay." Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Dahil mas mataas ang kanyang lipad, pagpapatuloy ni Malaya. Mas masakit ang kanyang pagbagsak. Hintayin natin ang kanyang pinakamasayang gabi.
doon natin ibabagsak ang lahat. Para kay Hangin Ventura, ang bawat araw ay isang paglalakad sa manipis na yelo. Ang mga ngiti sa publiko ay naging maskara para itago ang lumalaking gulo sa kanyang isipan. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na mula sa mga kliyenteng interesado, kundi mula sa mga taong naniningil. Hindi ko maintindihan, sigaw niya sa kanyang accountant sa telepono. Saan napupunta ang pera? Bakit tila may butas ang ating kaban? Sir? Sagot ng accountant na halatang ninenerbiyos. Lahat ng maliliit nating utang sa mga supplier, bigla na lang silang lahat naniningil ng sabay-sabay. At hindi na sila ang kausap natin, kundi mga abogado mula sa isang pondo. Ang MB Fund. MB Fund. Ang pangalang yon na naman. Parang isang multo na bumubulong sa kanyang tainga. Isang anino na sumusunod sa bawat kilos niya. Pinipiga siya nito. Dahan-dahan, ngunit may kasiguraduhan. Kailangan natin ng pera, Hangin, sabi ni Mahalina isang umaga, habang sinusukat ang isang napakamahal na gown para sa nalalapit na grand launch. Tumawag ang event organizer. Kailangan na daw ng down payment para sa mga bulaklak at ilaw. At yung sing-sing na pinag-usapan natin. Napahilamos si Hangin sa kanyang mukha. Alam ko, Lina. Alam ko. Ginagawan ko ng paraan. Ngunit ang mga paraan ay paubos na. Nilapitan na niya ang lahat ng mga bangko, ngunit dahil sa mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang financial instability, lahat sila ay tumanggi na magbigay ng karagdagang pautang. Ang kanyang mga dating kaibigan sa negosyo ay biglang naging abala o hindi na matawagan. Ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ang grand launch, iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Ang kanyang huling baraha. Kung magiging matagumpay iyon, kung maipapakita niya sa lahat na malakas pa rin siya, baka bumalik ang tiwala ng mga bangko at investors. Kailangan niyang maitawid ito kahit anong mangyari. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang isang pangalan. Isang pangalan na iniiwasan ng karamihan sa industriya. Isang foreign investment group na kilala sa kanilang agresibong pamamaraan. Mga vulture capitalist, kung tawagin ng iba. Nag-aalok sila ng malaking pera ng mabilis, ngunit ang kapalit ay napakataas na interes at mahigpit na mga kondisyon. Dati, hindi niya kailanman iisiping lumapit sa kanila. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Sa pamamagitan ng isang video call, hinarap niya ang mga kinatawan ng grupo. Mga lalaking nakasuot ng itim na suit, may mga matatalas na tingin at walang emosyong mga ngiti. Ang kanilang presensya sa screen ay malamig at nakakatakot. Sa likod nila, sa isang maliit na frame sa dingding ay isang logo na hindi pamilyar kay Hangin. 2 letrang MB na artistikong pinagsama. Ginoong Ventura, sabi ng nangungunang kinatawan sa Ingles na may matigas na accent. Narinig namin ang tungkol sa iyong sitwasyon at narinig din namin ang tungkol sa iyong proyekto. We see potential. Kailangan ko ng agarang pondo, diretsong sabi ni Hangin. Isang malaking halaga para matapos ang proyekto at para sa aming grand launch. Mabibigay namin yan, sagot ng lalaki. Ngunit may isang kondisyon, isang maliit na kondisyon lamang. Bilang collateral, kailangan naming isang lamo sa amin ang buong Ventura Prime Holdings, kasama na ang lahat ng assets nito, pati na ang The Celestial Residences. Napalunok si Hangin. Iyon ay katumbas ng paglalagay ng baril sa kanyang ulo. Isang maling galaw lang, isang pagkaantala sa pagbabayad, at mawawala sa kanya ang lahat. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Mahalina, ang kahihiyan ng isang pagkabigo, ang multo ng MB Fund, naramdaman niyang wala na siyang atrasan. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ipinadala sa kanya ang kontrata. Isang dokumentong puno ng mga legal na termino na halos hindi na niya binasa.
Ang tanging nakita niya ay ang halaga ng perang ipapahiram sa kanya. Isang halagang sapat na para sagipin siya, para bigyan siya ng hininga. Gamit ang isang digital pen, pinirmahan niya ang dokumento. Sa pag-click ng submit, isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Isang pekeng ginhawa. Kinabukasan, pumasok ang pera sa kanyang account. Para siyang isang taong nalulunod na biglang nakaabot sa isang piraso ng kahoy. Agad niyang binayaran ng event organizer, inutusan ng kanyang assistant na bumili ng pinakamahal na engagement ring at ipinagpatuloy ang konstruksyon ng The Celestial. Nang gabing iyon, dinala niya si Mahalina sa rooftop ng isang mamahaling restaurant. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng mga bituin. "Linanin manina," sabi niya habang nakaluhod. "Pakasalan mo ako." Naluha si Mahalina sa tuwa. Ang lahat ng kanyang pagdududa at takot ay biglang naglaho, napalitan ng kislap ng diamante. "Oo, oo, hangin!" Niyakap siya ni hangin ng mahigpit. Habang nakatingin sa kumikinang na syudad, isang pakiramdam ng tagumpay ang muling bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, natalo niya ang lahat ng pagsubok. Natalo niya ang multo ng MB Fund. "Sinabi ko sa'yo, di ba?" Bulong niya kay Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Walang sino man ang makakapigil sa atin. Ang grand launch na ito ang magiging pinakamalaking kaganapan na makikita ng syudad na ito. Ang simula ng ating imperyo. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng syudad, sa isang madilim na opisina, ang pirma niya sa kontratang iyon ay pinapanood sa isang malaking screen. Ang vulture capitalists, nakausap niya ay mga tauhan lang. Ang investment group ay isang subsidiary lamang at ang logo sa likod nila, ang 2 letrang MB, ay ang logo ng Malayang Bukas. Siya mismo ang nagbigay ng susi ng kanyang kaharian sa reynang dati niyang ipinatapon. Siya mismo ang naglagay ng huling pako sa sarili niyang kabaong. Ang balita ng engagement nina, Hangin at Mahalina, kasama ang engranding anunsyo para sa nalalapit na paglulunsad ng The Celestial Residences, ay kumalat na parang apoy sa mga social circle at business news. Para sa mundo, sila ang larawan ng tagumpay, isang power couple na handa ng sakupin ang syudad. Ngunit sa loob ng kanyang tahimik na penthouse, pinapanood ni Malaya ang lahat ng ito nang walang emosyon. Para sa kanya, hindi ito balita. Isa itong imbitasyon. Isang imbitasyon sa huling akto ng kanyang maingat na isinulat na dula. "Nasa atin na ang lahat," kumpirma ni Attorney De Leon sa isang tawag. Ang kontratang pinirmahan niya, legal at hindi matatawaran. Sa oras na mag-default siya sa kahit anong kondisyon na nasa kapangyarihan na nating gawin, ang pagmamayari ng Ventura Prime Holdings ay automatikong malilipat sa atin. Nasa iyo na ang lahat, Malaya. Tumango si Malaya kahit hindi siya nakikita ng abogado. "Alam ko, attorney." Ang tanong, pagpapatuloy ng matanda, ay ano ang gagawin mo pagkatapos nito? Kapag nakuha mo na ang lahat, kapag nakita mo na siyang bumagsak, magiging masaya ka ba? Ang tanong na yon ay nanatili sa isipan ni Malaya. Kaligayahan. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang salitang iyon. Ang pumalit dito ay isang determinasyon, isang apoy na nagtulak sa kanya na bumangon mula sa abo. Ngunit ano ang mangyayari kapag naubos na ang panggatong ng apoy na yon? Ano ang matitira? Ibinaba niya ang tawag at naglakad papunta sa kanyang walk-in closet. Isang silid na mas malaki pa sa unang apartment na tinirhan nila ni Hangin. Dito nakasabit ang kanyang bagong uniforme, mga damit na sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ngunit sa pinakasulok, nakatago sa isang garment bag, ay ang mga damit na dinala niya mula sa dati niyang buhay. Kinuha niya ito at inilabas. Isang simpleng bestida. Ang bestidang suot niya noong una silang mag-date.
Amoy lumana ito, amoy ng mga pangarap na nalanta. Hinawakan niya ito at dinala sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay ibang-iba na. Ang mga mata nito ay matalas, ang panga ay matatag. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bakas ng dating malaya, ang babaeng nangarap, nagmahal, at umasa. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Isa itong luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa kahinaan. Pamamaalam sa babaeng nagpabaya sa sarili para sa isang pag-ibig na hindi pala totoo. Maingat niyang tiniklop ang bestida at inilagay sa isang kahon. Isang kahon na hindi na niya bubuksan mula. Pagkatapos, kinuha niya ang isang damit na kanina pa niya pinag-iisipan. Isang power dress na kulay dugo, matapang, nangingibabaw. Ito ang kanyang isusuot. Ito ang kanyang magiging baluti para sa huling laban. Dumating ang isang secure na email mula sa kanyang team. Ito na ang huling piraso ng puzzle, isang video file. Binuksan niya ito. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Mang Lito, ang dating accountant, na malinaw na ikinukwento ang lahat ng pandaraya sa pananalapi na iniutos ni Hangin. Sa tabi ng kanyang video, lumitaw ang mga kopya ng mga peking resibo, ang 2 set ng ledger, lahat ng ebidensya, nakaayos at handa ng ipakita. Isinara niya ang laptop. Ang lahat ay nakahanda na. Ang bitag ay naitayo. Ang pay-in ay kinagat na. Ang kailangan na lang gawin ay hintayin ang biktima na pumasok sa entablado. Natanggap niya ang opisyal na imbitasyon para sa grand launch. Gawa sa mamahaling papel, may gintong mga letra. Nakapangalan ito sa may-ari ng penthouse unit, The Celestial Residences. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya ang panauhing pandangal at hindi man lang nila alam. Sa araw ng grand launch, ginugol ni Malaya ang kanyang umaga sa katahimikan. Hindi niya tiningnan ang mga ulat. Hindi siya tumawag sa kanyang team. Sa halip, naglakad siya sa tabing dagat na malapit sa kanyang tinitirhan. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha, ang buhangin sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang mga alon na humahampas sa dalampasigan, isang walang katapusang siklo ng paglakas at paghina, ng pagdating at pag-alis. Natagpuan niya ang isang piraso ng sea glass, isang basag na bote na hinulma ng dagat at buhangin hanggang sa maging makinis at maganda. Kinuha niya ito. Katulad niya, naisip niya, basag, itinapon. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa tamang mga elemento, naging isang bagay na matibay, isang bagay na may sariling ganda. Bumalik siya sa kanyang penthouse. Habang papalubog ang araw, sinimulan niyang mag-ayos. Ang bawat paglalagay ng makeup, bawat pagsuot ng alahas, ay isang ritual. Handa na siya, hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa kung ano ang darating pagkatapos. Bago siya umalis, tumunog ang kanyang telepono. Isang simpleng text message mula sa kanyang assistant. Nakatanggap kami ng kumpirmasyon, ma'am. Ang transfer of ownership para sa Ventura Prime Holdings ay magiging epektibo mamayang 9:00 ng gabi, eksakto sa oras ng kanyang talumpati. Tumingin si Malaya sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Malaya Salcedo, ang asawang pinagtaksilan. Hindi rin siya si Miss S, ang misteryosong negosyante. Siya ay si Malaya. Isang babaeng binawi ang kanyang kapangyarihan. Isang babaeng handa nang tapusin ang kwento. Lumabas siya ng pinto, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa sahig. Oras na para sa huling pagtatanghal, bulong niya sa sarili. Ang grand ballroom ng pinakamagarang hotel sa lungsod ng Pag-asa ay nagliliwanag. Ang mga dambuhalang chandelier ay kumikinang na parang mga diamante sa kalangitan. Ang mga bisita, na pawang mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo, politika at showbiz,
ay nakasuot ng kanilang mga pinakamahuhusay na kasuotan. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang lasa ng tagumpay. Ito ang entablado ni Hangin Ventura. At ngayong gabi, siya ang bida. Nakatayo si Hangin sa gitna ng lahat. Ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Bawat kamay na kanyang kinakamayan, bawat pagbati na kanyang tinatanggap, ay nagpapawi sa lahat ng kanyang mga alalahanin sa mga nakaraang buwan. Ito na yon, ang patunay na hindi siya matitinag. Congratulations, Hangin! What a magnificent event, Vicent. Sabi ng isang senador. You've truly outdone yourself this time, my friend. Dagdag ng isang CEO ng bangko na dati tumanggi sa kanyang pautang. Ngumiti lang si Hangin, isang nangiting puno ng kayabangan. This is just the beginning, sagot niya. Sa kanyang tabi ay si Mahalina, na tila isang diyosa sa kanyang kumikinang na evening gown. Ang dambuhalang diamante sa kanyang daliri ay kumukuha ng ilaw mula sa lahat ng anggulo. At sinisigurado niyang nakikita ito ng lahat. Kinakawayan niya ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng champagne na kanilang iniinom. Para sa kanya, ito ang langit. Ang buhay na ipinanganak siya para danasin. Love, bulong niya kay Hangin habang inaayos ang kurbata nito. Perfect ang lahat. I'm so proud of you. Para sa atin ito, sagot ni Hangin at hinalikan siya sa harap ng mga kumukuhang litrato. Sila ang perpektong magkasintahan, ang larawan ng hinaharap. Habang papalapit ang oras ng kanyang talumpati, ang kasiyahan sa bulwagan ay lalong tumitindi. Isang video presentation ang ipinalabas sa malalaking screen. Ipinapakita ang marangyang disenyo at mga pasilidad ng The Celestial Residences. Ang bawat eksena ay mas magarbo kaysa sa nauna. Nangangako ng isang buhay na hindi kayang abutin ng karamihan. Pagkatapos ng video, isang kilalang host ang umakyat sa entablado. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tonight is a night of celebration, a night to witness a vision turning into reality. And now, to tell us more about this monumental achievement, please join me in welcoming the man of the hour, the visionary himself, the President and CEO of Ventura Prime Holdings, Mr. Hangin Ventura. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong kay Hangin habang paakyat siya sa entablado. Niyakap niya si Mahalina na sumunod sa kanya at tumayo sa isang tabi na parang isang tropeo na handa ng ipagmalaki. Inayos ni Hangin ang kanyang mikropono, ang kanyang puso ay kumakabog sa tuwa. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong naroon, mga taong minsan ay nagduda sa kanya, mga taong ngayon ay humahanga sa kanya. Ito ang kanyang sandali. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa paglulunsad ng isang gusali. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga pangarap. Ito ay tungkol sa pag-abot sa mga bituin. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati. Nagsasalita tungkol sa dedikasyon, pagsisikap at hindi natitinag na pananaw. Ang bawat salita ay pinili para palakihin ang kanyang imahe, para burahin ang anumang bakas ng kahinaan. Marami ang nagsabi na hindi ko ito magagawa. Sabi niya, na may bahid ng drama. Marami ang mga pagsubok. Ngunit sa tulong ng aking inspirasyon, tumingin siya kay Mahalina at hinawakan ang kamay nito. At sa paniniwala sa aking sarili, narito kami ngayon, mas matatag kaysa kailanman. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Kaya naman, nais kong anyayahan ang lahat na itaas ang inyong mga kopita, sabi ni Hangin, habang inaabot ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter. Para sa tagumpay, para sa The Celestial Residences, at para sa isang magandang kinabukasan, itinaas ng lahat ang kanilang mga kopita. Ang buong ballroom ay naghihintay sa hudyat para uminom.
Si hangin ay nasa tuktok na ng kanyang tagumpay. Ang ilaw ay nasa kanya. Ang mundo ay nasa kanyang mga paa. At sa sandaling iyon, nang malapit na niyang idikit ang baso sa kanyang mga labi. Click! Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang jazz music ay huminto. Ang malalaking screen na kanina'y nagpapakita ng kanyang mukha ay naging itim. Isang kolektibong paghinga ng pagtataka ang maririnig mula sa mga manonood. Technical difficulties lang po, sandali lang, sabi ng host mula sa dilim. Ngunit hindi iyon technical difficulty. Pagkalipas ng ilang segundo ng nakabibinging katahimikan, muling umilaw ang mga screen, ngunit hindi na ang mukha ni hangin ang naroon. Ang lumitaw ay isang simple ngunit eleganteng logo. Ang logo ng Malayang Bukas. Isang mahinang bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong ballroom. Anong ibig sabihin nito? Sino sila? At pagkatapos, sa gitna ng pagkalito, ang dambuhalang pinto sa likod ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang liwanag ang tumama mula sa labas. Nililikha ang isang silweta. Isang silweta ng isang babae, naglalakad ng may layunin at kapangyarihan. Habang siya'y papalapit, ang kanyang mga features ay naging malinaw sa ilalim ng dim na emergency lights. Hindi siya kilala ng karamihan. Ngunit para sa dalawang tao sa entablado, ang kanyang pagdating ay parang pagdating ng isang multo mula sa nakaraan. Ang multo na akala nila'y matagal na nilang naibaon sa limot. Nabitawan ni hangin ang kanyang baso. Nabagsak ito sa sahig at nabasag. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na bulwagan. Si Mahalina naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Dahil ang babaeng naglalakad papunta sa entablado na may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata ay walang iba kundi si Malaya. Bawat hakbang ni Malaya papunta sa entablado ay tila isang malakas na dagundong sa dibdib ni hangin. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang kanyang isipan na kanina'y puno ng pagmamayabang ay biglang naging blangko. Hindi ito maaari. Paanong nangyari ito? Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Malaya na kanyang itinapon. Ang Malaya na yon ay mahina, marupok, palaging nakayuko. Ang babaeng ito ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na punyal at ang kanyang presensya ay nagpapayanig sa buong silid. Nakarating si Malaya sa paanan ng entablado. Hindi siya umakyat. Sa halip, tumayo lang siya roon. Tinitingnan si hangin ng direkta sa mata. Isang tingin na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa, hinuhubaran siya ng lahat ng kanyang kasinungalingan at pagkukunwari. Ang bulungan ng mga tao ay lalong lumakas. Sino siya? Anong nangyayari? Tingnan mo ang mukha ni Ventura. Parang nakakita ng multo. Si Mahalina ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Hinawakan niya ang braso ni Hangin. Hangin, sino siya? Anong ginagawa niya dito? Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa wakas, nakahanap ng boses si Hangin. Guards! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay basag. Guards! Alisin niyo ang babaeng yan dito. Trespasser siya. Dalawang security guard ang nagsimulang maglakad papunta kay Malaya. Ngunit bago pa sila makalapit, isang matikas na boses ang pumigil sa kanila. Huwag ninyo siyang gagalawin. Si Attorney De Leon na nakatayo malapit sa entablado ang nagsalita. Sa tabi niya ay dalawa pang lalaking naka-Amerikana. Nagpakita sila ng mga ID sa mga gwardiya at ang mga ito ay biglang napaatras, puno ng pagkalito. Samantala, umakyat na si Malaya sa entablado. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may bigat. Naglakad siya papalapit kay Hangin na napaatras na parang isang nasusukol na hayop. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nitong nanginginig. Humarap siya sa mga manonood na ngayon ay tahimik na nakatutok sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ni Malaya.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Patawarin ninyo ang biglaang paggambala. Ako po si Malaya Salcedo. Isang pangalan na walang kahulugan sa karamihan. Ngunit para sa iilan, ito ay pamilyar. Ngunit ngayong gabi, pagpapatuloy niya, mas makikilala ninyo ako bilang ang Pangulo ng Malayang Bukas Investment Fund. Isang kolektibong pagkabigla ang dumaan sa mga manonood. Ang misteryosong MB Fund, ito pala ang nasa likod nito. At isang babae? Ang MB Fund, sabi ni Malaya. Habang ang logo sa likod niya ay lalong nagliwanag, ay ang bagong may-ari ng lahat ng utang ng Ventura Prime Holdings. Kung kanina ay pagkabigla, ngayon ay kaguluhan na. Ang mga reporters sa likod ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga kamera at recorder. At dahil sa isang kontratang pinirmahan mismo ni G. Ventura, ilang linggo na ang nakalipas. Dagdag ni Malaya, ang kanyang tingin ay bumalik kay hangin. Isang kontrata na isinangla ang kanyang buong kumpanya kapalit ng pondo para sa napakagandang pagtitipon na ito. At dahil sa kanyang kabiguang bayaran ang mga obligasyon na nakasaad doon. Epektibo noong 9:00 ng gabi. Tumingin si Malaya sa isang malaking orasan sa pader. Epektibo 3 minuto na ang nakalipas. Ang Malayang Bukas Investment Fund na ang nag-iisang may-ari ng Ventura Prime Holdings ng lahat ng assets nito kasama na ang The Celestial Residences. Ang huling mga salita ay parang isang bombang sumabog. Ang buong mundo ni hangin ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napaluhod siya sa entablado. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Kasinungalingan? Tanong ni Malaya. At sa unang pagkakataon, isang bakas ng galit ang lumabas sa kanyang boses. Gusto mo bang pag-usapan ang mga kasinungalingan hangin? Sa hudyat niya, ang screen sa likod ay nagbago. Ang logo ng MB Fund ay napalitan ng video ni Mang Lito, ang dating accountant. Malinaw na ipinaliwanag nito ang pandaraya, ang pagnanakaw ng pera mula sa mga investor. Kasunod nito ay ang mga imahe ng mga pekeng resibo, ang 2 ledger, lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Ang bulungan ay naging sigawan. Ang mga bisita ay nagsimulang magsitayuan. Ang iba ay galit. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Kinukunan ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Tumingin si Mahalina mula sa screen, papunta kay hangin na nakaluhod sa sahig, at pabalik sa screen. Ang mamahaling bag, ang mga alahas, ang mga biyahe, lahat ay galing sa nakaw. Niloko mo ako. Sigaw niya kay hangin. Sinungaling ka. Sinubukan niyang tumakbo palayo sa entablado, palayo sa kahihiyan, ngunit ang mga reporter at ang nagkakagulong mga tao ay humarang sa kanya. Wala siyang matakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling kalmado. Si Malaya. Lumapit siya sa nakaluhod na si hangin. Tumingala ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Wala na ang kayabangan. Ang natira na lang ay isang durog na lalaki. Bakit? Tanong ni hangin. Ang kanyang boses ay halos isang hinaing. Bakit mo ginawa sa akin to? Tinitigan siya ni Malaya. Hindi na galit, kundi may halong awa. Awa para sa lalaking minsang nagkaroon ng lahat, ngunit sinayang ito dahil sa kasakiman. Hindi ko ito ginawa sa iyo hangin, sagot niya. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Ito ay ang bunga ng lahat ng ginawa mo sa sarili mo. Tumalikod si Malaya at nagsimulang maglakad palayo sa entablado, habang ang mga awtoridad na kasama ni Attorney De Leon ay papalapit na kay hangin. Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto na. Ang paglabas mula sa Grand Ballroom ay parang pagtakas mula sa isang nasusunog na gusali. Ang bawat isa ay naguunahan, nagtutulakan, ang mga bisita
ay tumatakas mula sa iskandalo, ang mga reporter ay naghahabol ng balita. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makalusot ni Hangin at Mahalina na kinaladkad ng mga natitirang security personnel papunta sa service exit at sa wakas ay nakarating sa malamig at tahimik na basement parking. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Sa sandaling makalayo sila sa mata ng publiko, ang takot ni Mahalina ay naging purong galit. Humarap siya kay Hangin na nakasandal sa pader. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot at ang kanyang muka ay walang kulay. "Hayop ka!" sigaw ni Mahalina at isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Hangin. "Sinungaling, manloloko." Hindi kumibo si Hangin. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin sa kawalan. Tila hindi pa rin lubusang nauunawaan ang bilis ng kanyang pagbagsak. Lahat ng ito, isang kasinungalingan lang pala. Pagpapatuloy ni Mahalina, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. "Ang pera, ang mga regalo, ang buhay na ipinangako mo sa akin, lahat galing sa nakaw. Ginawa mo akong mukhang tanga sa harap ng buong mundo." "Hindi ko." Nagsimulang magsalita si Hangin. Ang kanyang boses ay mahina. "Hindi ko alam." "Huwag kang magkunwari," sigaw ni Mahalina. Hinubad niya ang dambuhalang diamanting singsing mula sa kanyang daliri. Ang singsing na kanina lang ay kanyang ipinagmamalaki at ibinato ito sa mukha ni Hangin. "Heto ang singsing mo. Isaksak mo yan sa baga mo. Tapos na tayo." "Wala nang tayo." Ang singsing ay tumama sa dibdib ni Hangin at gumulong sa maruming sahig ng parking lot. Ang kislap nito ay nawalan ng saysay sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa wakas, tila nagising si Hangin mula sa kanyang pagkatulala. Ngunit hindi pagsisisi ang lumabas, kundi ang sarili niyang galit. Isang desperadong paghahanap ng masisisi. "Kasalanan mo to." Ganti niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon. "Ikaw, kung hindi ka lang maluho, kung hindi mo ako palaging hinihinga ng kung ano-ano, kung hindi mo ako pinilit na ituloy ang stupidong party na to, hindi sana mangyayari to." Natawa si Mahalina, isang tawang puno ng pangiinsulto. "Ako pa talaga ang sinisi mo? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nangako ng buwan at mga bituin. At ikaw din ang nagsinungaling tungkol sa asawa mo. Kasalanan ko bang naniwala ako sa isang duwag at magnanakaw na tulad mo?" Ang bawat salita ay parang isang sampal sa magkabilang panig. Mas masakit kaysa sa pisikal na sampal kanina. Ang lahat ng paglalambingan, ang lahat ng matatamis na salita ay naglaho. Ang natira ay ang hubad na katotohanan. Dalawang makasariling tao na ginamit ang isa't isa para sa kanilang mga pansariling interes. At ngayong wala ng pakinabang, wala na ring pag-ibig. Habang sila'y nag-iiyakan, tumunog ang telepono ni Hangin. Isang tawag mula sa kanyang bangko. Sinagot niya ito, umaasang may kahit katiting na mabuting balita. "Mr. Ventura," sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. "We are calling to inform you that pursuant to the legal transfer of ownership of Ventura Prime Holdings to MB Investment Fund, all corporate and personal accounts linked to the company have been frozen, effective immediately." Click. Nabitawan ni Hangin ang kanyang telepono. Frozen. Wala na. Tapos na ang lahat. Si Mahalina naman, na nakarinig sa usapan, ay mabilis na kinuha ang sarili niyang telepono. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan. Ang mga babaeng kanina lang ay kinakainggitan siya. Ang una, hindi sumasagot. Ang pangalawa, diretso sa voicemail. Ang pangatlo, sinagot ang tawag ngunit agad ding ibinaba nang marinig ang kanyang boses. Para siyang isang taong may nakakahawang sakit. Bigla siyang iniwasan ng lahat. Nakatayo sila roon, sa gitna ng malamig na semento, napapalibutan ng mga mamahaling sasakyan na hindi na kanila. Dalawang estranghero na puno ng galit at pagkasuklam sa isa't isa.
Ang kanilang paraiso ay naging abo at sa mga abo na yon, nakita nila ang tunay na kulay ng kanilang mga kaluluwa. Walang salitang umalis si Mahalina. Naglalakad palayo sa dilim. Iniwan si Hangin na mag-isa. Napaupo si Hangin sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na gulong ng kanyang sports car. Isang sasakyang bukas ay kukunin na rin sa kanya. Tumingala siya at sa isang maliit na TV na nakasabit sa guardhouse, nakita niya ang balita. Ang mukha ni Malaya ay nasa screen, hindi na bilang isang misteryosong kontrabida, kundi bilang isang henyo sa negosyo. Ang bagong power player sa syudad. Kalmado, makapangyarihan, kontrolado. Ang imahe ng kanyang dating asawa, ang babaeng kanyang minamaliit at itinapon, ay ang huling imaheng nakita niya bago niya ibinagsak ang kanyang kamao sa semento. Isang sigaw ng pagkatalo at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na walang sinuman ang nakarinig. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, mga bagong issue. Ang pangalan ni Hangin Ventura ay bihira ng mabanggit. At kung mabanggit man, ito ay bilang isang babala. Isang kwento ng pagbagsak mula sa itaas. Nakatayo si Malaya sa malawak na balkonahe ng penthouse. Ang penthouse na dati simbolo ng kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang syudad na tahimik na nagigising sa ilalim ng umaga, wala na siyang nararamdamang galak ng tagumpay. Wala na rin ang pait ng nakaraan. Ang nararamdaman niya ay katahimikan. Sa mesa sa kanyang tabi ay nakalatag ang isang business newspaper. Sa front page, ang kanyang mukha. Kasama ng headline, Malaya Salcedo, ang bagong mukha ng kapangyarihan. Sa ilalim nito ay isang maliit na ulat. Dating CEO na si Hangin Ventura, nahaharap sa maraming kaso ng estafa. Hindi na niya ito binasa. Kinuha niya ang isang liham mula kay Attorney De Leon, isang update tungkol sa mga kaso. Inilapag niya ito sa mesa nang hindi binubuksan. Hindi na mahalaga. Ang mga laban ni Hangin ay laban na niya sa sarili niya. Ang paghihiganti ay isang apoy na nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng kanyang pinakamalamig na gabi. Nagbigay ito sa kanya ng direksyon nung siya'y nawawala. Ngunit napagtanto niya na kung mananatili siya sa apoy na yon, siya rin ay mauubos. Ang tunay na tagumpay, natuklasan niya, ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumalikod at maglakad palayo. Palayo sa mga abo ng kahapon, patungo sa isang bagong umaga. At iyon mismo ang kanyang ginawa. Ipinagbili niya ang Ventura Prime Holdings, ngayon ay restructured at malinis na, sa isang mas malaking korporasyon. Ang The Celestial Residences ay natapos sa ilalim ng bagong pamamahala. Ang penthouse na ito ay ibebenta na rin niya sa lalong madaling panahon. Ang malaking bahagi ng perang nakuha niya ay ginamit niya para itatag ang First Malaya Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at panloloko. Nagbibigay ito ng legal na tulong, financial literacy training at emosyonal na suporta. Ang kanyang sakit ay naging lakas at ang lakas na yon ay ibinabahagi na niya ngayon sa iba. Ngayon, papunta siya sa formal na pagbubukas ng unang shelter ng pundasyon, isang lugar na magiging simula para sa maraming bagong buhay. Bago umalis, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang gallery. Naroon pa rin ang isang nakatagong folder. Sa loob nito ay ang mga litrato nila ni Hangin, mga ngiti, mga yakap, mga pangakong napako. Pinindot niya ang Select All at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang Delete. Isang digital na paglilinis, isang huling pagpapalaya, isang oras ang lumipas at si Malaya ay nasa isang simpleng hardin, napapalibutan ng mga ngiti ng mga babaeng tinutulungan ng kanyang pundasyon. Walang mga reporter, walang business suit. Siya lang, suot ang isang simpleng puting bestida,
nakikipagkwentuhan, nakikinig. Dito, sa gitna ng mga kwento ng pagbangon, natagpuan niya ang kaligayahang matagal nang nawawala sa kanya. Isang kaligayahang hindi nakabatay sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagtulong at pag-asa. Kinahapunan, pagkatapos ng event, nagpa siya siyang maglakad-lakad sa isang kalapit na parke. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, hawak ang isang libro. Habang siya'y nagbabasa, isang lalaki na naglalakad ang hindi sinasadyang nabitawan ang mga librong dala nito. Kumalat ang mga ito sa damuhan, malapit sa paanan ni Malaya. "Ay, pasensya na, miss," sabi ng lalaki habang dali-daling yumuko para pulutin ang mga libro. Ngumiti si Malaya. Yumuko rin siya para tulungan ito. "Walang problema." Habang inaabot niya ang isang libro, nagtama ang kanilang mga kamay. At kasabay nito, nagtama rin ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay may simpleng anyo, ngunit merong mabait at matalinong mga mata. Walang bakas ng kayabangan, walang pagkukunwari. "Salamat," sabi ng lalaki na may bahagyang nangiti. "Ako nga pala si Elias." "Malaya," sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili ay magaan at buo. Hindi na ito Malaya, asawa ni Hangin. Hindi na Malaya ang naghihiganti. Malaya lang. Malaya. Hindi nila alam kung saan hahantong ang pagkikilalang iyon. Marahil sa isang pagkakaibigan, marahil sa isang bagay na mas malalim, o marahil isa lang itong simpleng pagtatagpo sa isang hapon. Ngunit hindi na yun mahalaga dahil habang pinapanood ni Malaya si Elias na naglalakad palayo at pagkatapos ay muling lumingon para ngumiti sa kanya, naramdaman niya ito ng buong buo. Isang bagong simula, isang tunay na malayang bukas. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang kwento ni Malaya ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring magmula sa pinakamalalim na pag-ibig. Ngunit ipinapakita rin ito na sa loob ng bawat wasak na puso ay mayroong nakatagong lakas. Isang lakas na hindi lang kayang maghilom, kundi kayang bumuo ng isang mas matatag at mas magandang pagkatao. Ang tunay na pagpapalaya ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa iyong sarili, upang makalaya ka mula sa bigat ng kahapon at mayakap ang isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Malaya. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Mangyaring i-comment po ninyo sa ibaba kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel. Mga kwento ba ng pangalawang pagkakataon? Mga kwentong puno ng kababalaghan? O mga kwentong magpapakilig sa inyong mga puso? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.